Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Paysawan, Bagak, Bataan, ang lahat po ng aking mga kamanggagawa sa Kapuluan, sa lahat ng mga senior citizens at lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. No? Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula ay bayaan yung anyahan ko kayo sandali sa isang maikling panalangin. Ama, pinagpala mo po kami sa umagang ito sa mga awitan na inilagay mo sa aming mga puso. Tunay nga na may puno kami ng kagalakan habang inaawit namin ang mga awiting ito, Panginoon. Ito ang mga awit na nagbibigay paalala sa amin sa mga bagay na ginawa mo sa bawat isa sa amin. Bayaan mo na sa oras na ito ay pagtuunan namin ikaw, Panginoon. Sa iyo kami laging tumutok. Pakinggan namin ang iyong mensahe sa pamamagitan ng iyong anak na patuloy na tumutupad sa iyong mga layunin. Ama, sana sa umagang ito, mapakinggang mabuti ng aking mga kapatid ang mensahe at sana'y maging malayang makapasok ito sa kanilang mga puso upang sa gayon ay maging isang masaganang biyaya sa kanila. Subaybayin niyo kami at gabayan sa buong panahon ng aming gawain. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at ang lahat ng pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige, purihin natin ang Panginoon. Patuloy po tayo sa ating lingguhang gawain, kaya mahalaga po yung mga ginagawa natin pagdalo sapagkat maraming bagay ang hindi pa natin natatalos hanggang ngayon. No? Ito ang dahilan kung bakit natin isinulong ang seryosong pag-aaral tuwing araw ng Miyerkules. Marami pong mga bagay ang dapat nating maunawaan sa buhay na ito sapagkat pinalaki tayo ng ating mga magulang sa maling aral. So magang ito, tiyak na makaka-relate kayo sa paksang mapapakinggan ninyo. Bago po magbalik loob si Apostol Pablo kay Jesucristo, mabilis po yung landas na tinatahak niya. No? Isa siyang sumisikat na bituin sa relihiyon ng Judaismo. Ganon po yung patotoo niya sa iglesia ng Galacia. No? Nanalig siyang mahigpit sa nasumpungan niyang relihiyon tulad din natin noon. No? Ngayong umaga, tutunghayan po natin ang isang napakahalagang aral na hindi gaanong binibigyan pansin ng mga taong nagsasabing sila ay na kay Kristo na. Bubuksan natin ngayong umaga ang isang paksa na magbibigay liwanag sa atin lahat. Ang paksang tinutukoy ko ay may pamagat na The Excellence of the Knowledge of Jesus Christ. No? So tunghayan po natin at unawain ang patotoo ni Apostol Pablo bago siya nakakilala kay Kristo Jesus sa aklat po ng Galacia 1:13 hanggang 14. Hindi kaila sa inyo kung paano ko namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Kapansin-pansin po na meron pang hibo ng pagmamalaki ang apostol, no? Ano pa po yung sinabi niya sa Filipos 3:4 hanggang 6? Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ninyo man na siya'y may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia, kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Makikita natin, ang laki ng pagkakaiba ng lumang Apostol Pablo doon sa bago.
tayo man, ganyan din ang paninindigan natin noon. At maging yung mga relihiyosong mga tao sa panahon na ito. Matibay po ang paninindigan nila kahit hindi nagbuhat sa Diyos yung mga aral na tinanggap nila. Makikita natin yan sa paligid, no? Andiyan lang naman yung mga simbahan sa tabi-tabi. Mapapansin niyo yung mga aral na ibinibigay sa tao, hindi yun ang aral na ibinigay ni Kristo. No? Mga seremonyang wala pong kabuluhan, pero hindi po nila tatanggapin yan. No? Dahil katulad ni Apostol Pablo, ang katwiran nila noong panahong hindi pa nakakilala si Apostol Pablo. Ang malaking pagkakaiba ay dumating nang matuklasan ni Apostol Pablo kung sino talaga si Jesucristo. Mahalaga po ito no? Mahalaga yan. No? Lahat ng kapangyarihan niya, lahat ng pribilehiyo niya, lahat ng posisyon niya at impluensya na dating tinataglay niya, nawalan po ng kabuluhan. Malinaw na malinaw sa kanya ang lahat ng bagay. Ganito po ang paliwanag niya sa Filipos 3:7 hanggang 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Malayo na po sa sinabi niya ng una. No? Talagang naintindihan ni Apostol Pablo yung kung ano ang dumating sa buhay niya at kung sino yung tinanggap niya at pinaniwalaan niya. No? At dito, ang lahat ng bagay na sa palagay niya ay mahalaga, sinabi niya mismo sa kanyang mga labi na nawalan ng kabuluhan at tanging naging mahalaga sa kanya ay ang makilala si Kristo Jesus. Makilala si Kristo Jesus. Ang nakalulungkot talaga sa panahon natin, maraming mga Christians, hindi pa ho kilala si Kristo. Kilala nila yung pangalan, kilala nila ang Diyos. Pag tinanong mo may Diyos ba? Meron. Sino si Jesus? Si Jesus yung napako, yung pinanganak sa sabsaban, anak ni Maria. Pero kilala nga ba natin si Jesus? No? Ganito po ang pagdidiin ni Apostol Pablo doon sa aklat ng Filipos sa kabanatang 3:8. Ano sabi niya? Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Malinaw, no? Ito po ang dapat makita sa lahat. No? Yung mga mananampalataya. Ano ba ang meron tungkol dun sa kaalaman kay Jesucristo na sobrang kanais-nais para sa mga taong tulad ni Apostol Pablo at ng marami pang iba, no? Should we desire this knowledge? Kailangan ba ito? Well, personally, para sa akin, kailangan po ito, no? So, paano natin makakamtan ito, no? Para masagot natin ang mga katanungan ito, ang mabuti ay obserbahan natin ang tungkol sa unang bahagi, the knowledge of Jesus Christ that is excellent. The knowledge of Jesus Christ that is excellent. Letter A, it must be a personal knowledge. Ulitin ko po, kailangan ay personal na kaalaman patungkol kay Kristo Jesus. Dito tayo iikot sa pahinang yan. Tama po yung narinig nyo. Ang kailangan ay personal na kaalaman kay Kristo. Kaya ko sinabi kanina na maraming mga Kristiyano sabi nila kilala na si Jesus, no? Pero ang totoo, hindi po. Ngayon masusurpresa kayo dahil marami sa inyo rito na nagsasabi marahil ng mga bagay na iyon nung nakaraan ay mabibigyan ng paalala sa araw na ito, no? Hindi natin makikilala si Jesus sa pamamagitan lamang ng kung ano ang sinasabi at pagkakilala sa Kanya ng ibang tao. O yung mga basta itinuturo lamang sa atin. Upang makilala natin siyang lubos, kailangan po nating basahin
at alamin ang buhay niya sa pamamagitan po ng Biblia. No? Ang Bible ay hindi lamang isang aklat tungkol kay Kristo. Ito po ay isang buhay na patotoo na naghahayag ng kanyang puso, ng kanyang kalooban, at ng kanyang tinig. Bakit tayo nasa church? Ano ang ipinapakita ng Biblia tungkol kay Jesus? Kailangan pong managana sa atin ang kanyang mga salita. Tanggapin natin ang kanyang paanyaya at alamin ang kanyang layunin. Otherwise, walang kabuluhan kahit dumadalo ka ng church. Lagi ko po sinasabi na kahit na every Sunday nandito ka. Pero kung wala kang alam patungkol kay Jesucristo, hindi mo alam, wala akong kabuluhan. No? Katunayan, ang Panginoon mismo ay nagbibigay ng paanyaya sa mga nakikinig sa Kanya. Ganito po ang Kanyang paanyaya mula sa aklat ng Mateo 11:28. Anong sabi niya sa mga taong naroon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kino-quote natin yan di ba? Madalas sinasabi natin, may mga nagsasabi pa na, Pastor, kaya ako na born again dahil yan sa mga talatang yan Posible, no? Pero ganito po ang imbitasyon ng Panginoon, direkta. Wala na pong paligoy-ligoy. Very personal po kasi ang paanyayang ito. No? Makikilala mo si Jesus kung tutugon ka sa kanyang imbitasyon. Alam mo yun? Maraming tao, sinasabi mo, pinakikilala mo si Jesus, dinadala mo sa baryo, dinadala mo sa mga looban. Wala mga bingi. At tila hindi nakakaunawa. No? Kailangan makilala siya ng personal. At pakinggan mo, kung meron siyang imbitasyon, tumugong ka sa kanyang imbitasyon. Hindi lamang po intellectually, kundi buong puso. No? Ito ay isang personal na oo sa kanyang alok na biyaya. Kung minsan, kinakahiya pa natin. Naalala ko po yan sa maraming pagkakataon. Minsan nahihiya pa tayo. Samantalang ang Panginoon Diyos, ang pinagkukunan natin ng lahat ng bagay, yung kinakain natin, yung perang salaping tinatanggap natin sa pamamagitan ng trabaho, lahat po ito yung pagkilos ng Diyos. Kaya nakapagtataka, no? Kailangan magsisi at manampalataya ang tao. No? Talikuran ng kasalanan at magtiwala sa natapos na buhay na gawain ni Kristo sa krus. At kung magkakagayon, lalakad kang kasama ang banal na Espiritu. Siya po ang gagabay, magbibigay aliw, magpapatibay at magbibigay ng kapangyarihan sa buhay mo. Hindi tayo pwedeng lumakad ng solo. Na para bang alam na natin ang lahat ng bagay. Payagan mong hubugin niya ang iyong pagkatao. No? Pakinggan at sundin ang kanyang salita. May sinasabi siya. Mahalaga yung sinasabi niya. Kailangan pakinggan ang sinasabi niya. Sa Juan, nagsalita siya sa Juan 14:21, sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Nilinaw niya na kagad, no? Nilinaw niya. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Saan po umuugat ang lahat na ito? Di ba? Kapag ka tinanggap mo yung sinasabi niya. Kapag inibig mo siya. At ang umiibig sa Kanya, umiibig din sa Kanyang Ama. Hanggang sa lubusang silang magpapakilala sa iyo. The moment you know Christ, no, nagsisimula po yung magandang relationship. Meron talagang relasyon Hindi pwedeng Panginoon mo siya pero wala kang relasyon sa Kanya. Ganyan ang nangyayari sa maraming Christian. Christian by name. Wala silang relasyon sa Diyos. No? Noong una, natutunan natin mula sa iba ang tungkol kay Jesus. No? Masipag silang nag-share sa atin. Pinagtiyagaan nila tayo. Marami sa inyo nakinabang mula dyan.
So, lalong nadagdagan ang ating kaalaman nang basahin natin ang liham ng mga may akda ng bagong tipan. Ando sina Pedro, sina Juan, etc., etc. Nadagdagan ang ating kaalaman nang basahin natin ang liham ng mga may akdang ito. Pero, kailangan talaga natin siyang makilala ng lubusan sa personal na kaalaman at paraan. Personal na kaalaman at paraan. Like the Apostle Paul, we must speak in the first person. Ganito sinabi niya sa Pilipos 3:10. Ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Get niyo yun? Hinighlight ko po yan eh. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Remember, Paul is a Pharisee. Aral po siya. Aral siya, marunong po siya. Theologically bright. Pero sabi niya, hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, no? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Matindi po yan. Hindi sasabihin niya ng isang pariseyo lamang. Kung hindi niya nakilala si Kristo, mananatili siyang pariseyo, siguro tataas ang rangko niya at baka maging chief priest si Paul. Pero, yun yung, alam niyo, hindi naman overnight nakilala niya ang Panginoon eh. It took years. Alam naman natin kung anong pinagagawa niya sa mga Kristiyano, hinahabol niya, tinutugis niya at pinapapatay. Yung mga bahay-bahay ng Kristiyano, pinapanik nila at kinukuha yung mga kasangkapan at dinadala yung mga bihag sa may bilangguan. Ang layo eh. Di ba? 180 degrees ang ikot. Ganon din tayo. Sa church. Ganon din tayo. May umiikot na pero 360 naman. Ito po yung dapat nating maunawaan. Ang pananampalataya ng mga alagad ay dapat na maging pananampalataya rin natin. Kaya nga binabasa natin yung mga akda nila, no? Dahil yun naman talaga ang nais ng Diyos para sa atin, no? Na makilala ng lubos ang kanyang anak na si Jesus. Pero marami po sa ating mga kababayan ay nananatiling mangmang hanggang sa panahong ito, no? Bakit po? Dahil nga po sa kakulangan ng kaalaman, yun ang problema natin eh. Yung mga Filipino, no, kita niyo, even in politics, no, ginagawang bobo mga Pilipino, parang ayaw umangat, parang hindi matuto, parang hindi na, yung mga karanasan, hindi natututo. Pinananatiling mga Pilipino. Yung mga leaders natin, wala silang pag-aasikaso sa mamamayan. Wala silang puso na manilbihan ng tapat sa bayang kanyang tinitirahan. Makikita natin eh. Ginagago ang mga tao eh. Para hindi matuto. Kasi pag natuto yan, mag-iiba isip niyan eh. Ginawa tayong mangmang. At hanggang ngayon, marami pa rin mangmang. Pagdating ng eleksyon, tumatanggap ng pera at ibinoboto itong mga goons at magnanakaw. At yung mga magnanakaw na to ay legal na nakakapagnakaw sa kaban ng bayan. You see, malaking issue po yung kamangmangan eh. Pag hindi ka natuto, talagang mananatili kang mangmang. Ang hirap po. Hindi natin dapat na pinagwawalang bahala ang kakulangan ng kaalaman. Mag-aral, matuto, magbasa. Kailangan na masinop na pag-aaral upang maiwasan ang kamangamangan. Sa makatwid, anong uri ng kaalaman ang kailangan natin as a Christian? Let's go to letter B. It must be an intelligent knowledge. Intelligent knowledge. But remember, Jesus does not expect us to commit intellectual suicide to know Him. Nais niyang gamitin at sundin natin ang sinabi niya. Pakinggan natin pag nagsasalita siya. Basahin natin yung mga sinasabi niya. Ganito po sinabi niya sa Mateo 22:37. Sumagot si Jesus. Ano sabi niya?
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ilan yung nabanggit yan? Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Nakita niyo po yun? Ang tanong, paano mo iibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip kung hindi mo kilala ang Diyos? Ang laki ng problema, kita niyo? Paano mo siya iibigin? Paano mo gagawin yung ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip? Hindi mo nga kilala yung Diyos eh. Hindi mo mangyayari yun. Kita niyo? Malaki ang problema po. Hindi ba? Kaya, bawat Kristiyano, bawat tao, kailangan hangarin natin, alamin at unawain ang lahat ng salita na inihahayag tungkol sa Kanya. We need to focus to have a better understanding. We need to read. We need to study His life. So, paano mo iniibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip kung hindi mo nga siya nakikilala? Ikaw kilala ka niya, pero ikaw kilala mo ba siya? Kung hindi mo siya kilala, wala kang relasyon sa Kanya. Hindi kayo magkaibigan. No relationship. You don't know. Naintindihan niyo ba yun? Malaking ang issue yan. So you've been attending the church for many, many years without even knowing Christ personally. Mabigat yan, kapatid. So ano ka, taas kamay lang, kanta-kanta, awit-awit, ganun-ganun lang. Ano yun, ganun lang? Walang kaligtasan dyan. Nakita niyo yung ginawa ni Paul? Pinag-aralan talaga niya. Sa tingin niya, nasa tamang linya siya. Alam niya, nasa tamang linya siya. Pariseo eh. Pero nakita mo, nag-iisip siya. Bakit ganun na lang? Ba't yung mga tao, bakit humahangos papalapit kay Kristo? Bakit isang salita ni Kristo naglalapitan yung mga tao? Bakit? Diba? Nagtataka siya. Diba? Yun ang kanyang tinuklas. Yun ang kanyang inalam. Paano nangyayari yun? No? Diba? Kilala mo ang Diyos, kilala mo si Jesus, pero kilala ka ba ni Jesus? Kung hindi mo kilala, outright, isasabihin ko sa iyo, wala kayong personal relationship ng Diyos. Kahit umattend ka pa rin, kahit ano pang gawin mo, araw-araw. You see? Kaya nga, pagka nagpipray ka, pagkausap mo ang Panginoon, talagang nabubuksan mo ang puso mo sa Kanya kasi malapit ka sa Kanya eh. Kilala mo na siya eh. Meron na kayong communication. Nakakapagsalita siya, nakakapagsalita ka rin. Di ba? So, ano ang mga bagay na kailangan alamin natin tungkol sa Kanya? Marami po. Unang-una ay ang Kanyang kalikasan. Kaya tayo nag-aaral eh. Kaya tayo nag-aaral pa kami kasi inaalam natin, ano ba to? Kasi ang daming mga bago ngayon at yung mga luma, medyo tinatamad lang magbasa, kinakailangan magkaroon ng re-education, reprogram. Inyo? Yung kalikasan niya, dapat alamin natin. Kaya tayo nag-aaral sa church tungkol sa Kanya. Remember, Christ is both divine and human. No? Totoong tao, totoong Diyos. Walang duda. No? Ang Kanyang tanggapan, dapat alam mo yung Kanyang office kung ano. Siya ay hindi lamang hari at saserdote, kundi tagapagligtas at pastol ng church. Inyo? Ano pa? Alamin ang Kanyang mga ginawa. Simula noon hanggang ngayon. Alalahanin natin ang Kanyang nakaraang pagdurusa, ang Kanyang kasalukuyan at hinaharap na kalawalatian at kadakilaan. It's all written in the book. It's all there. Mahalaga mga ito, kaya natin pinag-aaralan. Hindi lamang kaalaman ang mahalaga, kundi gayon din, letter C, it must be an affectionate knowledge. Affectionate knowledge. Ganun naman talaga ang nagmamahal, di ba? Merong affection. Kung talagang nakilala mo siya, dapat mo siyang mahalin. Naalala niyo ba nung kayo hindi pa mag-asawa ni Mrs., ni Mr.? Di ba?
Pag dumaan siya, nakita mo, may konting kilig, may konting pananabik, hindi mo pa asawa eh. Di ba? Naalala niyo pa yung mga araw na yon? Yung pagka dumadaan sa may tapat ng bintana, pumipito. Booking naman ng biyanan. Right? Bakit? Kasi, iniibig mo yung tao eh. Mahal mo siya. Sinisikap mo yung makilala siyang lubos. Di ba? Kaya nga tayo, meron tayong counseling, marriage counseling, meron. Kasi kailangan talagang mag-ugat yung pagkakilala ninyong dalawa. Hindi lamang basta nagtagpo kayo sa isang okasyon, tapos nagplano na kayo, mahirap po yan, no? So, ganun po yun. Pagkamahal mo yan, aalamin mo. Alam mo, ang pangalan niyang buo, ilang taon siya, nag-aaral ba siya o hindi, saan nakatira, ano ang cellphone number, right? Tama po ba? Di ba? Pag interesado ka sa tao, hindi pwedeng makalusot na ano. Lahat yan, meron yan. Ganun po. Ganun talaga. Sa katunayan, ayon po kay Apostol Pablo sa unang Korinto 16:22, ano sabi niya? Tingnan niyo. Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Sumpain daw. Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Those who claim that you love God, you love Jesus, pero hindi naman totoo, ha? Wala naman talagang pag-ibig. Kaya nabanggit yung Maranatha na ang ibig sabihin ay dumating ka na ba, Panginoon namin. No? Sa bawat isang nakaupo ngayong umaga, mahalaga po makilala natin talaga ang Panginoon, seryoso. Lalo na yung mga bago pa lang na dumadalo. Tulad ng ating pag-iisip, dapat nating ibigin ng Panginoon. Kung kilala mo na siya, nakita mo na yung record niya, nakita mo na yung history niya, di ba? Talagang hahanga ka at dahil sa mga ginawa niya, yung kaligtasan na binigay sa iyo, di ba? Parang very personal yun yung kaligtasan na yan Di ba? Naalala ko nang iligtas ako ng Panginoon Ang sama ng buhay talaga natin nung araw, nung wala pa tayo sa Panginoon, pero praise be to God, no? Akala mo nakilala natin siya sa wakas, no? Pero yun nga po, kailangan din ng sipag talaga Naalala ko po yung mga unang 3 taong ko po sa Panginoon, talagang magdamag na nagbabasa ka ng Bible, gusto mo tapusin na yung lahat ng chapter. Para siyang serye. Gusto mo matapos na, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kaya puyat ka No? Napakasarap magbasa. No? Kaya mahalagang makilala po ang Panginoon, no? Tulad ng ating pag-iisip, so dapat natin ding ibigin ng Panginoon. Ito pa, ayon po sa Mateo 22:37, pakinggan nyo. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Binasa ko kanina yan. Ano sabi? Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos. So, bago tayo pumunta ron sa mga particulars, no? Unang-una, kailangan tiyakin natin na iniibig natin ang Panginoon Diyos. Bago tayo magtungo dun sa mga branches, dun sa mga iba pang mga dako, kung saan madadagdagan ang ating kaalaman. Again, paano mo iibigin ng Panginoon Diyos kung hindi mo nga siya kilala? Paano ka rin mananampalataya kung wala kang relasyon sa Kanya? Yan po yung malaking problema riyan. Kaya, kung totoong nanalig ka at may relasyon ka sa Kanya, siyempre, mamahalin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Di ba? Pagka ganon, nakilala mo siyang lubos, masisiyahan ka talaga. No? Yan po yung sinasabi sa letter D, it will be a satisfying knowledge. No? It must be a personal knowledge, it must be an intelligent knowledge, it must be an affectionate knowledge, it will be a satisfying knowledge. Knowing Christ. No? Dito, masisiyahan ka na. No? Kung saan yung iba hindi. Ito po ang dahilan
kung bakit tinalikuran ni Apostol Pablo ang mga pakinabang na nasa kanya noong naroon pa siya sa Judaismo. Maganda po ang buhay niya ron sa Judaism Kinikilala siya, binibigyang galang siya ng mga tao, no? At mga ilang panahon pa, itataas pa siya ng status no? Pero tinalikdan po ni Apostol Pablo yon, no? Tinalikuran niya ang mga pakinabang na nasa kanya noong naroon pa siya sa Judaismo. So, ganoon din dapat tayo sapagkat ang Panginoon Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahang ganap. Amen po ba? Yung kasiyahang ganap, iba po yun. Satisfying knowledge. Iba po yun. Hindi yung basta masaya ka lang. Yung sanlibutan, ganun po masaya lang Kunting karaoke, kunting alak, masaya na. No? Hindi po, no? Si Jesus ang tinapay na pupuno sa ating kagutuman. Siya rin ang tubig na papatid sa ating kauhawan. Dapat malinaw na malinaw sa isip natin yan. Yan po nakasulat sa 1:6:35. Sinabi ni Jesus, ano sabi niya? Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Paano mangyayari yan? Mangyayari lamang yan kung lalapit ka sa Kanya. Ang lumalapit sa akin, yun po yun. Sometimes we miss something, no? Alam natin sa isip natin, pero may kulang, no? Alam na natin na, hindi na ako magugutom, hindi na ako mauuhaw. Pero, bakit? Paano nangyari yun? Na mismo po yung ang lumalapit sa akin. Yun ang problema. Christian ka, paano ka lumalapit sa Panginoon? Paano ka lumalapit sa Kanya? Ang sabi niya, ako ang tinapay, ang nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Paano ka lalapit sa Kanya? Get niyo po yun? Wala ka naman prayer. Sablay ka pag Biyernes. Ito na nga ang pagkakataon natin para makapisan ang buong sambahayan ng Diyos para sa isang panalangin. Nasaan ka? Ito pa, nandito ka, nakinig ka, may mga nanalangin. Ilan na nagpatotoo? 4. Ilan daan tayo? Ilan ang bilang natin? 4 ang magpapatotoo. Ibig sabihin, hindi na bibiyayaan yung mga taong ibang nakaupo. At kung mapapansin nyo, yung pong mga binibless ng Diyos ay yung mga tanging taong paulit-ulit na tumatayo rito every Friday. So what happened to the rest? Nasaan yung relasyon mo? Kung may relasyon ka sa Kanya, kinakausap mo siya. I'm sure, nagpipray ka. At dahil may mga prayer ka, may mga pangangailangan ka, sinasagot ng Diyos yun dahil hindi bingi ang Diyos. Pinakikinggan niya. Ini-evaluate niya, tinitingnan niya ang status mo, kung totoo yung sinasabi mo, kung nakatuto ka sa Kanya, kung totoo sa puso mo ang sinasabi mo, yun ang iniintay ng Diyos. Get mo? So, a-attend ka rito, wala kang baong patotoo, hindi mo ikinagagalak na nakausap mo siya in a week time, hindi ka nasisiyan na ikwento yung karanasan mo na ginawa niya. Nasaan? Get mo? Kaya yung mga walang patotoo, katibayan yan na mababa ang rating mo sa langit. Sa totoo lang. Wala. Kaya siguro marami tayong prayer, nakatambak lang. Wala nangyayari sa prayer. Because wala ka naman time Di ba? Ang galing mo lang naman lumapit pagka babalik ka sa boss mo. Buti pa nga, paglapit mo sa boss mo, maamo mukha mo. Di ba? Tapos, yun pala, babali lang. Ang Panginoon, araw-araw pinapakain tayo. Araw-araw binibihisan tayo. Siya ang gumagawa ng parang pagka kinakapos tayo. Kumikilos siya. Hindi naman natutulog ang Diyos Hindi kagaya natin. Madaling mapagod, inaantok, natutulog. Ang Diyos hindi. Gising po siya.
Naririnig niya lahat ng daing natin. Nadadama mo ba ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Naririnig mo ba yung tinig niya? Yun po, mahalaga po yan. So ano ang epekto ng kaalamang ito sa atin? Letter E, it will be an exciting knowledge. Na-excite tayo bilang mga anak. Hindi ba? Mas binibigyan natin ang ating minamahal noon, mas excited tayo makilala siya. The first time na nakilala mo ang Panginoon, excited ka ba? Ulitin ko yung tanong, mukhang hindi kayo nakatutok eh. Noong bang first time na tanggapin mo si Kristo sa puso mo, are you excited? Tama. Nasaan na yung excitement na yun? Andiyan pa rin ba? Nakita nyo? Nache-check, ano? Nache-check po yan. No? Hindi ba mas binibigyan pansin natin ang ating minamahal? Mas excited tayo nung makilala natin siya. At kapag nakilala mo siya, matutuklasan mo na natatago sa Kanya ang lahat ng kayamanan, karunungan at kaalaman. Sa Kanya ka matututo. Maging yung mga revelasyon at ang tungkol sa Kanyang mga plano para sa iyo. Napakahalaga ng pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ito kasi siguro, pag matagal ng Christian, parang wala na, parang yung obligasyon na lang natin ay umaten sa church. Uy, may prayer nga para sa Friday, nakalimutan ko. So, hindi na gaanong excited. Wala nang masyadong. Hindi katulad nung first time na talagang maalab ka, mainit na mainit yan. Saka kinikwento niya paano siya na born again, ano nangyari sa kanya, no? Napakahalaga po nun, no? Sabi po sa Colossus 2:3, sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kasi, remember, isinugo siya ng Ama dito sa lupa. Hindi lang para iligtas tayo, kundi ihayag yung mga natatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Siya yung direct representation ng Ama dito sa lupa. Kung ano yung Ama, siya yung anak. Kaya marami kang matututunan. Chapter 5 ng Mateo, punong-puno ng aral yon. Matututunan mo yun, makikita mo ron kung ano si Kristo, kung sino siya. Ano ang kanyang kapangyarihan? Ano ang kanyang kaalaman? Anong karunungan meron ang taong ito? You see? So if you don't know Christ, what will happen to you? Di ba? Matutuklasan natin ang nakakapanabik na kaalaman. Why? Because, sabi nga ng Bible, in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Sa wikang Pilipino sa Colossus 2:29, sabi rito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Ang palad natin eh. Tayo hindi natin nakita si Christ. Siyempre, yung mga alagad, nakasama nila ang Panginoon, mas mapalad sila sa atin. Ano? Pero, kawawa sila. Yung mga naranasan nila, hindi natin naranasan. Mapalad naman tayo sa puntong ito dahil hindi tayo dumaan sa landas na dinaanan nila. No? At nakilala natin si Kristo without even meeting Him. Nakilala natin siya. No? Salamat sa Bible. Salamat sa mga Bible na nagagamit natin. Sana nagagamit yung mga Bible. No? Hindi lang pan-display na gaya na ginawa ko noong bago ako, nung di pa nakakilala. Meron akong Bible sa office, pan-display lang po yung props ko lang yun eh. Meron pa ako doon yung kulay green na, yung maliit. Yung may color code yun eh. Pagka yellow, green, ganon, may red. Yung ganyan ng korte. Na maliit, na may mga ginto-ginto siya. Naka-display sa lamesa ko yan eh. Tapos katabi ng Bible. Para ma-impress yung mga tao, sabihin nila, ay kilala nito ang Diyos. Religyoso itong taon to. Hindi ko po kilala ang Panginoon. Alam ko may Diyos, pero hindi ko kilala. Salamat sa pagsisikap ng Diyos. Amen po ba? Salamat, nagsikap ang Diyos at nakilala po natin siya. Amen po ba? Di ba?
Alam natin na tayo ay nakumpleto dahil sa Kanya. Na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Siya ang ulo. Lahat. Biro niyo, wala na siya, pero umiiral pa rin yung kalooban niya sa puso ng mga minamahal niyang anak. Of course, hindi naman lahat ng anak, ganon. Ano? May mga anak na patay sindi, may mga anak naman na kukuti-kutitat. Di ba? Pero may mga anak naman na naglalagablab. No? Yun yung dapat tikitan mo. Kasi nakakahawa yung lagablab nun. No? Pagkasama mo, patay sindi. Nako, kapatid, malalayo ka sa Panginoon. Delikado ka. Kaya kilala mo rin yung kasama mo kung sino. Ito bang kasama mo? Baka ang alam lang ito, kumain. May mga kasamang ganyan pagkain lang. Di ba? No? Naging ganap tayo dahil sa Kanya. Kaya ang sabi ko kung nakumpleto tayo dahil sa Kanya. Sabi po sa Colossus 2:10, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Nakita niyo ba yun? Kailan ka nagiging ganap? Pagka nakipag-isa ka sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Nakadikit ka sa makapangyarihan. Di ba? Yung mga tao ito sumisiksik sa mga politiko, yung malalaking tao. Ha? Siya, hindi. Hindi ganyan ang Panginoon. Yung Panginoon, wala namang kukunin boto sa atin Hindi naman siya magbo-vote buying Ang Panginoon natin nandito sa lupa para tingnan tayo, para tulungan tayo at gumanda ang kinabukasan natin. Kaya siya nandito. So ano mangyayari? Letter F, it will be a happy knowledge. No? Pinagagaan ko na nga yung pag-aaral natin para lang maintindihan natin mabuti. Happy knowledge. Dahil po sa Kanya, natuklasan natin ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Di ba? Hindi natin alam yan. Kailangan palang tanggapin ng Panginoon. Hindi natin alam yan Akala natin simba-simba lang. Simba-simba lang. Naalala ko po yung karanasan kong kalokohan ko talaga. Ganun ang mangmang Alam niyo ba? Pag mangmang ka, hindi mo talaga alam No? Ako, magsisimbang madaling araw kami. Ay naabangan lang namin tinda ng puto bumbong. Alam mo yun? Oo, walang alam Kamangmang talaga Mangmang. So, kaya ka lang pumupunta sa simbang madaling araw kasi nakikigrupo ka kasi, di ba? Wala ka naman maintindihan sa simbahan. Pero punong-puno ng tao. Ang init madaling araw, mainit. Pinagpapawisan ka. Wala naman na pala. Kundi maliban doon sa puto bumbong na binili mo. Yun lang po yun. No? Natuklasan natin yung kaligtasan. Ito yung pinakamaganda nangyari sa buhay natin. No? Natuklasan natin ang Kanyang plano at yung Kanyang mga kapahayagan. Unti-unti yun. May mga daily morning devotion tayo. Meron tayong Bible studies. May mga masisipag na tao na nangangaral din sa atin nung bagong wala pa tayong alam. No? So hindi ito alam ng marami nating kababayan. No? Para sa kanila, isa itong misteryo. No? Pero para sa atin, na kay Jesus ang susi ng kaligtasan sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan. No? Kaya dahil dito, sige po, go ahead. Kaya dahil dito, ano pong winika ni Apostol Pablo? Filipos 4:4. Sabi niya, dahil dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Bakit? Ba't hindi ka magagalak? Diba? Sino sa inyo yung masayang-masaya nung first time tinanggap niyo ang Panginoon? Taas ang kamay. Naiyak ba kayo? Ako rin, ang dami. Ako, hindi iyak ko, maguluhol ako. Oo, maguluhol ako. Hindi ako naiyak, umiyak. Bakit ba? Gusto ko umiyak. Nanginginig ang katawan ko, talagang tuwan-tuwa po ako pag-uwi ko. Alam niyo, parang busog ako maghapon. Oo, nung tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo. Diyan ko po tinanggap siya, sa Love of Christ. First time na umattend ako ng church ng Christian. Aksidente pa yon, pero sabi natin, wala namang aksidente, no? Dahil magsisimba ako sa simbahan ng Katoliko Tapos hindi ako makatawid ng EDSA. May mga babaeng dalawa na may mga ID pa. Tinawag kami, inakay kami. Kala ko saan kami pupunta, yun pala sa Love of Christ.
Church pala yun. At first time ako umattend ng church. And that day, there was an altar call. Ay, hindi na ako. Galing ako sa likod, tumatakbo ko talagang umiiyak ako. Takanta yung anak ko si Cheng at si Erwin kasi humahagulhul ako sa upuan eh. Yung iba lumilingon, hindi makatiis kasi humahagulhul ako, narinig siguro. Napapalingon silang ganon. Hindi po ako nahiya. Naiiyak ako kasi ang ganda ng mensahe. Naramdaman ko yung mensahe. Parang ako ang kinakausap ng Diyos ng oras na yun eh. Naging emotional ako at talaga nanginginig ako. Hindi ko po mapigil talaga. Nanginig ang katawan ko. Ibang merong involuntary movement. Isang napakagandang karanasan na hindi ko malilimutan yun. No? So, ganun po yun. No? Sabi niya, magalak tayo lagi. No? Magalak tayo. Kahit ano po mangyari, mga kapatid. Alam ko, may mga pinagdadaanan yung mga ibang kapatid dito. Ay nako, Lord. Alam ni Lord lahat yan. No? Wala hong nakakalusot sa mata ng Panginoon. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan ng iba sa atin dito. Alam ko na siyempre, ako, alam ko rin personally, may mga taong kinakabahan na pag darating na yung katapusan ng buwan. Alam ko po yun magbabayad ng bahay, magbabayad ng electric bill nila, water, di ba? Yung bang hindi mag-abot yung pera, tapos nanghihingi, ungot pa ng ungot si Bunso, dahil may kailangan daw sa school, wala ka ng pera. Alam niyo ba yun? Napakahirap ng pakiramdam na gano'n Pinagdadaan natin, pero magaang lang po yan. Magaang po yung problemang yan. No? Kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo. No? Ngunit kailangan unawain natin ang mga nagaganap sa kasalukuyan. Maraming bagay po ang mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Nadadama ninyo, napapakinggan nyo, nababasa nyo, napapanood nyo. Alam nyo ba na narito ang pinakamalaking bulkan sa Pilipinas? Ang Apo-Laki Caldera na matatagpuan sa ilalim ng tubig sa silangan ng Luzon. Naku mga kapatid, ito ang pinakamalaki super volcano po sa mundo na may sukat na humigit kumulang sa 150 kilometro ang lapad at itinuturing na natutulog sa kasalukuyan. Pero ewan natin kung tulog nga siya dahil may naglulusutan ng kung ano-ano ngayon. May mga lindol na. Ang mga fault lines sa bansa na matatagpuan sa buong kapuluan, kabilang ang Philippine Fault System na tumatakbo mula hilagang kanluran ng Luzon hanggang sa timog silangan ng Mindanao. At hindi lang yan, yung Valley Fault System sa Luzon na kinabibilangan po ng pangunahing West Valley Fault na dumadaan sa Metro Manila at ng mga kalapit na lalawigan. Ang dami ng video na lumalabas ngayon kung nanonood kayo. No? Kabilang sa iba pang fault lines ang nasa Bohol at ilang bahagi ng Ilocos, Quezon at Davao. Magugulo ang mundong ito dahil iiwan to natin itong mundong to. Itong mundong to aalisin ng Diyos, pati ang langit at bagong lupa po ang gagawin ng Diyos. Malalakas na lindol din ang nararanasan natin sa buong kapuluan. Mga landslides, sinkholes, at mga malawakang pagbaha sa mga lungsod at mga kanayunan. Wala namang ganyan ng bata kami. Wala po. Siguro yung lindol, once naranasan ko in 5 years, may isang mahinang lindol. Walang drill nung time na yun. Ganyan. At hindi lang yan, bukod pa rito, maaari tayong makaranas ng kapigatian at kahirapan sa buhay. Katunayan, binanggit ito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang salita. Bakit po sinabi ni Jesus ang tungkol sa mga kapigatian at mga kahirapan? Bakit niya sinabi ito? Para mapaghandaan natin. Huh? 1:16-33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kita nyo? Napagtagumpayan na ng Panginoon sanlibutan. Ano inaalala ng Christian? Ano inaalala ng mga taong nakakilala kay Jesus? Wala po Dependent tayo sa Diyos Alam niyo ba yun? Ha?
yung pong mga nangyayari sa kapaligiran ngayon, mga lindol, yung nabibiyak na lupa, ha? Sa Japan, yung mga sinkhole, ang dami, no? Pagka-Christian ka, siyempre, siguro pag lindol, medyo may kabakay ng konti. No? Salamat nga sa Diyos ako, wala na nun eh. No? Naalala ko nung lumindol dito, yung lumindol na malakas. Ang presidente nun si Cory. May baha kami diyan sa dating lumang church. Nung lumindol, umalon po yung tubig, pumapalo sa pader. Sumisigaw pa ako. Praise the Lord! Sumisigaw. Akala ko darating ng Panginoon eh. Tuwan-tuwa po ako. Oo. Yung pala, wala pa. Pero yung mga kapatid na taranta sila, takbuhan. Ako po sumisigaw, saka lumulundag ako eh. May tapat ako nung garahe. Akala ko, dating na si Lord. Kasi hindi tayo dapat, kaya po sinabi ng Panginoon ito, para na paghahandaan natin. Ulitin ko yung basa para maintindihan nyo. Sinabi ko ito sa inyo, kanino sinabi? Para kanino? Sa mga believers, no? Upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Nakita nyo? Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Sinabi na niya. Ngunit, tibayin ninyo ang inyong loob. Bakit? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano pang iintindihin mo kung na kay Lord ka? Naintindihan ba? Amen? Sino po na kay Lord ngayon? Amen. Kasama ko ba yung mga kay Lord dito? Diba? So sa kabila ng lahat ng mga ito, kay Kristo Jesus po, maaari tayong magbunyi at magkaroon ng kagalakan. Amen po ba? Amen. Ganyan po yung kahusayan ng kaalamang ito tungkol kay Kristo Jesus. Biro mo ngayon, nalaman mo pala, wala pala akong dapat ipag-alala. Kung nanay ka na nag-worry ka, di ba? Wala pala dapat pag-alala. Sinabi na ni Jesus magdaranas pala kami ng kapigatian. O, di ba? Wala ka nang ipag-aalala yan. No? Kung hindi mo alam yan, paano? Taranta ka na. No? Ganyan ang kahusayan ng kaalaman tungkol kay Kristo. No? Hindi ba napakahalaga ng kaalamang ito ng higit sa anumang bagay sa mundo? No? Obserbahan pa po natin ang sinabi ng Apostol Pablo doon naman sa mga taga-Pilipos sa chapter 3, verse 8. Ang sabi niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Kaya una siya, di ba? Ibigin mo ang Panginoon una sa lahat. Lagi siyang number one. No? Laging number one. Pag kami nag-o-offer sa'yo, trabaho, magandang sweldo, magandang kita, pero ang kapalit si Christ, mamimili ka ngayon. Kasi isa lang ang tatanggapin mo ron. Yung isa tatanggapin mo, yung isa i-withdraw mo. Naintindihan niyo ako? Tingnan mo mabuti kung sino ang importante sa'yo. May gawain tayo. May overtime. Makinig kayo, mga nagkatrabaho rito. Tandaan niyo yung trabaho niyo galing sa Panginoon yan. Bunga yan ng mga prayers. May overtime ka. Alright? Pero may gawain. Alin ang mahalaga? Yung overtime o yung gawain? Mamimili ka lang. Tatanggapin mo yung isa, hindi mo tatanggapin na sabay yun. Tanggapin mo yung isa, iiwanan mo. Tingnan mo kung sino ang iiwanan mo at sino yung tatanggapin mo. Naintindihan niyo ba yun? Hindi tayo pwedeng mangmang. Kaya meron tayong pag-aaral sa church para maunawaan natin ang salita ng Diyos, para matuto tayo at maging matalino tayo. Huwag tayong maging mangmang. Marunong nang pumili ang mga Christian. Meron silang matuwid na pag-iisip ang mga Kristiyano. Meron silang discernment. They know what is good, what is bad. Hindi na tayo tatanga-tanga. Hindi na pwedeng ganon. No? Huh? Ito po sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 3. No? Makamtan ko lamang, ayun, sinabi ko na, binasa ko na. So, maliwanag naman yung mga mensahe na sinasabi nila Paul, nila Peter, no? So, this can only happen if we grow in the knowledge of Jesus Christ, no? Now, let's go to the second part, no?
growing in the knowledge of Jesus Christ. No? Letter A, the Word of God is essential. Nakita nyo? Unang-una yun. Essential. Totoong mahalaga ang salita ng Diyos. Ang tanging tumpak na mapagkukunan ng wastong pag-aaral tungkol kay Jesus ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Wala na pong iba. Yung iba nakakatulong lang. No? Pero ang pinakamaganda, ang primary, is yung Bible. Yung mga pelikula, aklat, mga magazines at iba pa, na isinulat ng mga tao ay maaring nakakaaliw at minsan ay nakakapagturo sa atin. Ngunit madalas, puno ang mga ito ng mga maling konsepto. Ang tanging mapagkakatiwalang mapagkukunan natin ng wastong aral ay ang kinasihang salita ng Diyos na tinatawag nating Biblia. Hindi natin dapat limitahan ang ating paghahanap ng kaalaman tungkol kay Jesus sa 4 na ebanghelyo. Ang lumang tipan po ay naglalaman ng mga propesiyang mesiyaniko na naghahayag ng maraming bagay tungkol sa kalikasan ni Kristo. Yung kalikasan niya, may record na po yan sa Old Testament. Halimbawa, sa Isaiah 9:6-7, basahin natin. Ano sabi? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Para kanino? Sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya itatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Verse 7. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakalob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Binanggit na po, hindi pa sumusulpot si Christ noong time na yan. Binanggit na po ng propetang Isaiah yan. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Samantalang, ganito naman ang mababasa natin mula sa lumang tipan sa aklat ng Mikas 5:2. Ano sabi? Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagbulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Nandun na lahat, yung mga prophecy na yan. So, inilalarawan po ng aklat ang tanging kasaysayan na mayroon tayo sa simula at sa mga unang taon ng kanyang iglesia. May source na pagkukunan yung Bible. Babasahin natin para alam natin, ganito pala nangyari. Huwag tayong umasa doon sa mga nagtuturo lamang. Magsikap tayo. Tuklasin natin at alamin natin. Ang lumang tipan po ay naglalaman ng maraming propesiya tungkol sa Mesiyas na naghahayag tungkol sa kalikasan ni Kristo bilang hari at punong saserdote. Sinabi naman niya sa aklat ng Hebreo, sa 2:17 hanggang 18. Pakinggan nyo. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pare, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Nakita nyo? At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Matutulungan na niya tayo. Kasi nung tinanggap natin si Christ, no, meron na tayong mga panlaban eh. Alam na natin yung mga aral eh. No? Ang tanging gagawin lamang ng tao ay mamimili siya. Ano ba ino-offer ng sanlibutan? Ano ba ino-offer ng Diyos? Is it blessing or curse? You choose. Paano mo malalaman yung tamang pipiliin mo? Nakasulat sa Bible. Nakasulat ba rin ng ayaw ng Diyos? Nakasulat. Yung gusto ng Diyos, nakasulat din. Intindihan nyo? Hindi ka maliligaw. Kaya kailangan basahin mo talaga. No? Nabasa at napatunayan natin na totoo ang lahat ng ito. Kaya anuman ang nararanasan, hinaharap natin, sa dulo ay mayroon po tayong tagumpay. At ang aklat ng Hebreo ay may payo rin po sa atin. Eto, nilakihan ko to. Hebrews chapter 4, verse 16. Anong sabi?
Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sino po nakakaintindi niyan? Taas ang kamay. Sino? Yung may mga pangangailangan, anong gagawin? Huwag mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos para ano? Para makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi tayo pwedeng maging mayabang, magmamalaki. Kailangan natin magpakumbaba. May ino-offer ang Diyos at yung ino-offer niya ay bastante. Walang kulang. Sapat. Kasi hindi naman siya kagaya ng tao na minsan nagbibigay tayo, tinitipid natin, di ba? Tama po ba? Magbibigay ka ng pansit sa kapitbahay. O tama na yan, dami na yan. Oh. Yung iba naman, medyo munggo ang ulam, medyo may kulo na. Ang Diyos hindi ganyan magbigay. Pag nagbigay ang Diyos, bastante. Huwag mo isipin ng pera, kapatid. Ha? Hindi pera pinag-uusapan natin dito. Baka mag-isip, uy, kakapera ako. Biyaya ng Diyos lahat yan, mga kapatid. Sabi sa unang Pedro 3:22, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nandun siya ngayon. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Nandun ang Panginoon. Kaya kasama niya ang Ama ngayon. Nasa kanan siya ng Ama. Ano pa? Sa pahayag, meron pa. Pahayag 1:5-6. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay ng anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Diba? Sino makakagawa niyan? Sino makakagawa niyan? Tapos sasabihin mo, tao lamang. Kaya kita nyo, yung mga aral sa iba, sa labas, ililigaw ka talaga eh. Paano makapagliligtas si Jesus kung tao lang siya? Naintindihan niyo po? Taong totoo siya, pero totoong Diyos siya. Nakita nyo, yun po ang ibig sabihin, no? Ano pa ang nangyari? Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Isa nga pang papuri sa Panginoon. Alam niyo, yan yung nagpapalakas sa loob ko eh, yung pagkasinabi ng Panginoon. Kasi sa buhay na to, wala ka naman mahagilap na mabuti talaga eh. Di ba? Manood ka ng TV. Ano napapanood sa TV? Magbasa ka ng dyaryo. Puro wala namang wala ka rin lang naman gagawin. Magbasa ka na lang ng Bible. Pag-aralan mo mabuti yun. No? Pero hindi lang po yan ang inihingi ng Panginoon. No? Meron siyang isang hinihingi pa rin. Sabi sa letter B, the word of God is essential, but so is obedience. Mahalaga talaga yung pagsunod. Listen yung pagsunod mahalaga, kapatid. Sabi po sa 1:14-21, pakinggan nyo, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Promise po ng Panginoong Jesucristo yan. Gusto mo makasama ang Panginoon, kailangan tumutupad ka sa Kanyang salita. Pag-aralan mo mabuti. Tanda mo, sinabi niya, hindi mabigat ang Kanyang pamatok. Madali naman talaga eh. Mas madaling sumunod kaysa sumuway. No? Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Wow naman, napaka-special natin. Di ba, no? Napakaliwanag ng mensaheng ito. No? Kapag tinutupad natin ang Kanyang salita, hindi ibig na legalista tayo. Hindi po. Ito ay pag-ibig na kumikilos or what we call love in action. Ganun po yun. No? Ang mga tumutupad sa Kanyang salita, ang magbubukas ng mas malalim na relasyon sa Panginoong Hesus. Kita nyo? Hindi sapat na magkaroon lamang ng head knowledge ang Christian tungkol kay Jesucristo, sapagkat ang ganap na kaalaman tungkol kay Jesus ay dumarating lamang kung tayo po ay tutupad sa Kanyang salita. Kailangan nakikinig tayo at tumutupad tayo sa Kanyang salita. Basahin natin ang sinabi ni Juan sa unang Juan 2:1-6. Mga anak,
Isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, listen carefully ha, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanya, mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino man nagsasabing na nanatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Maliwanag naman, no? Kung may tutol ka, may problema ka. May nag-i-struggle ka, may problema ka. Maliwanag po yan. Napakaliwanag yan. Especially as we develop the qualities of character He displayed, no? Which is the goal of all His commandment, no? Kaya ang habilin ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya ay tunghayan natin at basahin sa 2 Peter 1, 5 to 8, no? Sabi, dahil dito, listen carefully, nabasa ko na ito nung nakaraan, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Naintindihan niyo yun? Inisa-isa yung mga item na yon at ang bilin, yung mga katangiang iyan ay kailangan yung taglayin. So, umpisa mo na, unti-untiin mo. Hindi mo mape-perfect kasi kagad yan overnight, kapatid eh. Pero hayaan mo, nandiyan yan. Pwede mong balik-balikan yan. Pwede mong basahin yan. Ha? Kasi, pagka nangyari yan, upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Alam ba nyo, ang pinakamasakit sa buhay ng tao pagka nag-fail ka? Di ba? Marami nadidepress na tao dahil failure siya. Naalala ko yung nagpakamatay na nanay, nakabitin, buti naman di pinakita yung mukha. Nakabitin po siya, nakaangat ang paa sa sahig. Yung dalawang anak niya malit, niyayakap siya. Umiiyak ang dalawang bata, oh. Wala na yung nanay nila. Ano kaya mangyayari sa buhay na? Ba't kaya nandun yun? Ba't kaya nagbitin yun? Depression. Sobrang hindi na niya kinaya. Sa buhay na to, maraming depression. Baka akala nyo. Depressed ka sa asawa. Depressed ka sa trabaho. Di ba? Kung wala kang Jesus sa puso, patay. Kaya tayo nakakatiis na tayo kasi may aral na eh. Alam na natin yun yung mga katangian ng Panginoon eh, na isinyer sa atin eh. Di ba? Pansinin ninyo na kapag ang mga katangiang nabanggit ay sumagana sa buhay natin, masasabi natin na mabunga nga tayo sa kasalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Magiging mabunga ka na. Ito ang tunay na kahulugan ng lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito rin po yung paalala ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya. Ano sabi niya? 2 Peter chapter 3, verse 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Mula pa kanina, umiikot ang pag-uusap natin tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoon. Importante po siya. Yung bungad ko pa lang kanina, yan na kagad ang tinukoy ko, yung pagkakilala sa Panginoon. Napakahalaga po niyan. Kung kilala mo ang Panginoon, hindi dadapo sa iyo yung depression. Makakapagtrabaho ka, hindi ka madidepress. Hindi ka mapapagod. Kasi inspired ka eh. Alam nyo, mentas nagkatrabaho ka at tumataas ang sweldo mo, mas maraming kinakargang trabaho sa iyo. Ganun ang buhay eh. Tingnan niyo yung security guard.
Taga-bantay ng bangko, taga-walis, taga-parking ng kotse, taga atras, diba? Trabaho ng security guard lang eh. Ang daming pinapatong na extra job. Mababa lang ang sweldo. Kung nag-uopisina ka at malaki ang sweldo mo, malaki talaga. At alam mo ba, pag yung ginagawa mo nag-fail, at tapos mapatawag ka sa opisina, alam mo anong sasabihin sa'yo? Alam mo na kung ano sasabihin mo. Pag uwi mo ng bahay, malungkot na malungkot ka, wala kang panlasa sa ulam, sa pagkain, depressed ka. Kung wala ang Panginoon sa buhay mo, paano mo makakaya yan? Sino po nakaka-relate sa inyo? Sa akin pong pagtatapos, meron akong ilang mahalagang katanungan sa bawat isa sa inyo. Nakikilala mo ba ng lubos si Jesucristo bilang Panginoon? Nararanasan mo na ba ang kadakilaan ng kaalaman kay Kristo Jesus na Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi pa, no, kailangan magseryoso tayo. No? Muli, maliwanag at may karunungan ang salita mula sa aklat ng Hebreo 4:16. Pakinggan niyo mabuti, internalize niyo to. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. So ngayong umaga, challenge ko kayo, bakit hindi mo subukang isuko ng totohanan ng iyong buhay sa Kanya ngayon, ngayong araw na ito? Bakit kailangang mag-struggle ka? Hindi mo ba alam na bukas pa rin ang magiliw na imbitasyon ng Panginoon at tagapagligtas sa lahat ng mga nakikinig at nangangailangan? Basahin natin ang sinabi ni Jesus sa gitna ng maraming tao sa Mateo 11:28-30. Pakinggan nyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Kailangan mo si Jesus. Siya talaga ang kailangan mo. Ngayon, ang tamang pagkakataon para kamtin mo ang kaalaman upang lubos mo siyang makilala. Maaaring tinanggap mo na siya noon, pero hindi malinaw sa iyo ang lahat. Marahil dahil lamang sa emosyon o kaya napilitan ka lang. Naintindihan ko yun. Ngayon, pwede mong ihandog na muli ang iyong sarili ng totohanan this time, nang hindi ka nahihiya at kusang loob. Kung nakahanda ka na, inaanyayahan kitang tumayo mula sa iyong kinaupuan at lumapit sa harapan ng stage upang tanggapin si Jesus personally. Alisin mo ang anumang pag-aalinlangan. Magtiwala ka kay Jesus. Huwag lumingon sa iyong paligid. Ituon mo lamang ang iyong mata kay Jesus. Inaanyayahan ko po, sino man ang gusto tumanggap sa inyo, sa Panginoon, lalo yung mga first time o mga bago pa. You are given this kind of wonderful opportunity. Hihintayin ko po kayong lumapit para kayo ay maipanalangin. Sasamahan kayo ng, lumapit po kayo, sino po yung, sige po, lumapit tayo, huwag tayong mahihiya. Sige po. Yung mga old-timer na sablay, sumablay kayo. Hindi naman, maaaring iba sa inyo, tinanggap nyo, wala sa loob ninyo, napasama lang kayo. Ba't ninyo pagtibayin ngayong umaga? Yung bang sumama lang kayo noon, pero parang napasama lang yata ako. Pero ngayon, nakilala mo na ang Panginoon ng gusto, kaya at least this time, itatalaga ko ang sarili ko. Titiyakin ko nang hindi ako nahihiya, wala akong dapat ipag-aalala. Sige po. Hindi ako naniniwalang yan lang yan. Huwag niyong ipitin ang sarili niyo. Huwag kayong mag-struggle. Napakabuti ng Panginoon. Ang pagandang pagkakataon to para sa atin. Ulitin ko.
Kung kailangan i-rededicate mo yung sarili mo sa Kanya, ito yung pagkakataon. Bukas wala ito. Ngayon lang ito. Sige po. So kung yan na yan, makinig po kayong mabuti sa akin. Sasabihin ko, kayong mga bago at yung mga ilang matagal na rito, sinasabi po ng Biblia, makinig kayo, na ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayong umaga, pagsisihan ninyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Kailangan nyo ng kapatawaran, kagalingan at kaligtasan. Ang pagsisisi po ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos. Isinugo upang iligtas kayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Isuko nyo sa kanya ngayon ang iyong buong buhay at hayaang siya na ang mamuno sa buhay mo mula ngayon. Aanyayahan mo siya sa pamamagitan ng maikling panalangin at kung gusto mo, sasamahan kita sa panalangin. Wala kang gagawin kundi sumunod lamang sa sasabihin ko. Kung nakahanda kayo, sabihin nyo ng Amen. Nakahanda ba kayo? Amen. Sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, itaas yung kamay niyo sa Panginoon. Ikaw ang anak ng Diyos. Nananampalataya ako na namatay ka at nabuhay na muli para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon. Inaanyayahan kitang pumasok sa buhay ko ngayon. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong makasunod sa iyo mula sa araw na ito. Amen. Matunduhin ka, nakatayo lang kayo. Ano? Kayo mga tumanggap sa Panginoon, sa araw na ito, magsimula na kayong lumakad kasama ni Kristo. Ipatotoo ninyo sa maraming tao ang ginawa ninyong pagtanggap sa kaligtasang pinagkaloob sa inyo ni Jesus. Ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay manatiling nakatayo. No? Habang ako'y nananalangin. Inaanyahan ko pong tumayo ang lahat. Tayo'y manalangin. Ama sa langit, nagagala kami ngayon kasama ng mga anghel sa langit sa bawat kaluluwang tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at hari. Salamat po sa iyong pagtawag sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu, sa pagbubukas ng kanilang mga puso upang tanggapin ang katotohanan at sa kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, inihiling ko po na palibutan mo sila ng iyong pagmamahal at proteksyon. Palaguin mo ang kanilang pananampalataya at palalimin ang kanilang pagkagutom sa iyong salita. Patnubayan mo sila sa isang buhay na karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Naway mag-ugat at mabuo sila sa iyong biyaya at lumago sa karunungan, katapatan at kabanalan. Ama, maglagay ka ng mga tagapayo, guro at mapagmahal na kongregasyon sa kanilang paligid. Naway lumiwanag ng buong liwanag ang kanilang patotoo at magbunga nawa ang buhay nila na lumulumulhati sa iyo. Nananalangin ako laban sa bawat pakana ng kaaway na naglalayong pahinain ng loob o gambalain sila. Sa halip, punuin mo sila ng katapangan, kapayapaan at katiyakan ng iyong presensya. Thank you, Lord, for the harvest today. May it continue to multiply and may your kingdom advance in power and love. In Jesus' name I pray. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon, ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat na pinagpala ay magsabi ng Amen.
Inanyayaan ko po yung mga tumanggap kay Jesus na humarap sa kongregasyon. Humarap po tayo sa kongregasyon. Maupo kayo at gawin natin na maayos ang pagbati sa kanila. Simula tayo dyan sa kaliwa, doon sa kanan, Batiin natin ang mga bagong kapatid kay Kristo.